Hello, yun lang yung intro ko, bakit? At dahil nga sa most requested ng pamilya ko, hindi ng pamilya mo, itong isa sa mga naging cooking vlog ko sa Saudi pa, ang Spanish comedy style bangus. O, iniba ko yung tawag na naman dito, ha? Para sakaling may nakita na naman kayong kakaiba sa way ng pagluluto ko, wala kayong magagawa kasi iba naman yung tawag ko dito. Sariling version ba? So bago tayo magsimula, maghahagilap po na ako ng mga ingredients dito sa supermarket. Na kung saan, parang gusto kong lumuwas bigla sa Saudi para dun bumili. Kaya mamahal man kasi dito yung mga ingredients na gagamitin ko, be. Yung iba kasing mga ingredients nung lulutuin nating bangus, mga paninda ko lang sa Saudi tulad nitong olives, 90 pesos, wala pa sa 100 grams yung drained weight niya. Samantalang sa Saudi, ang 50 pesos mo, makakabili ka na ng 1/4 kilo nito. Lalo na itong cucumber pickles, Diyos ko. 94 pesos o 250 grams. Samantalang sa Saudi, ang 100 pesos mo, higit 1 kilo na pickles mabibili mo. But anyway, wala na tayong magagawa dyan. Hindi naman kasi ito traditional foods nating mga Pinoy. So, kunti lang yung supply, kaya mataas yung value. Wala man kasi yatang taniman ng olives dito sa Pinas. Not sure. So, ayan, pikit mata ko na lamang po silang binili. O, amin na, okay na yan. Pagkatapos ay dumiretso naman ako dito sa may palengke para bumili ng bangus dito sa may isdaan, hindi sa karnihan, ha. May nakita ako, malalaki yung panindan niya. Pero kailangan ko pang i-confirm kung galing itong bunuan sa may Dagupan. Pag hindi, wag na lang, sa iba tayo. Because only bangus from Bunuan, Dagupan touches my throat. Who touches yours? Maablerya bangus? Ew. Charot. Bumili pala ako ng 3, di ko na maalala yung presyo. So tara na, uwi na tayo. Puro palengke na naman yung vlog ko, di pa tayo nakakapag-umpisa magluto. After all the pamamalengke, inilabas ko na ang 3 bangus beef para hiwain dito sa... wait lang, wala pa pala akong mga utensils. Inuna ko yung bangus, wala pang sangkalan ba? At ayan, teka lang, wala bang asong nagmamasid dyan sa gilid-gilid? Iiwanan ko kasi ito saglit, may kukunin lang ako sa loob, ha? Baka pagbalik ko, buntot na lang natira, ha? Kinuha ko na rin lahat ng mga gagamiting sangkap para di tayo pabalik-balik sa pag-shoot ng video. Tapos ko nang linisan yung bangus, natanggalan ko na ng bitoke at haysang. Ngayon, hihiwain ko na lang siya into 5 pieces each. At para maging pantay yung pagkakahiwa ko, ginawan ko muna siya ng silver lining. Parang pattern ba ganyan. Saka ko na nilubos yung paghiwa. Same procedure yung ginawa ko dun sa natitira pang 2. Okay na to, baklang to. Hugasan ulit natin. Andito pala yung nadidecompose na sa lakot ng lolo ko. Isuot ko nga, pampaswerte. Hinugasan ko siya ng 50 times para di naman nakakahiya sa mga maaarting viewers natin na kahit di mo naman sila inaalok o binibigyan ng luto mo, parang sila pa yung nagkakasakit, be. Okay na to. Now, let's proceed to the next step. Like a stapler. Ibababad ko sa brine solution itong aking hiniwa-hiwang bangus. Alam nyo nung una, hindi ko talaga mag-gets kung ano yung brine na yan. Akala ko liquid substance siya na may mga halong chemicals like formalin, ganyan, tsaka preservatives, ganon. Yung pala, tubig lang na may asin ang brine. Diyos ko, pinahirapan nyo pa ako. Hindi ko pa ginugol. Bale, binabad ko lang yan ng 15 to 20 minutes para manuot yung alat sa laman ng bangus. Inantay ko na, di na ako umalis dyan kasi saglit lang naman. So habang nagbabantay, hindi ko maiwasang antukin, mantumagba, ganun. Kaya nag-isip ako ng ibang gagawin para mabuhayan yung dugo ko ba. So ayun, nag-posing na lang ako pang pictorial. Ay, sakto na to, 20 minutes na. Ngayon, maghihiwa na po tayo ng mga sangkap at iba pang mga aromatics expression. Unahin ko na tong ang mahal-mahal na cucumber pickles, kung saan pinahirapan pa akong tanggalin sa bote, nanggigil ako ba. Inislice ko lang siya sa katamtamang laki. Okay na to, ha? Sunod naman itong carrots. Inukitan ko lang siya sa gilid para magkaroon ng parang flower design. Tsaka ko inislice. Isinalin ko na rin tong olive sa mangkok para hindi na tayo mahirapang maglaglag mamaya. Bali, isang klaseng olives lang po nabili natin. Spanish green olives lang kasi ang mahal. Hindi gaya nung nag-vlog ako nito sa Saudi, Diyos ko. Lahat na yata ng olives mula sa iba't ibang bansa na ilagay ko. Spanish olives, Syrian, Moroccan olives, Kalamata, Greek, Egyptian, Italian olives, lahat. Tagmistulang Miss Universe pageant ng mga olives yung nailagay ko nun. Ngayon, ilalagay na po natin lahat sa pressure cooker. Inuna ko yung dahon ni Dennis Laurel. Kontihan nyo lang, wag nyo kong gayahin. Medyo naaliw kasi ako sa paglalagay ba. Sunod yung carrots, tapos bawang na binalatan pero hindi dinikdik. Sunod naman ay yung mga pickles na. Tapos ilagay na yung mga hiniwa-hiwang bangus. Inuna ko yung mga olo tsaka bontot
malambot kasi yun yung matinik. Para mas mauna silang lumambot. Inayos ko lang maigi yung pagsalansang. Dapat organized siya. Malaki yung pressure cooker namin kaya halos nagkasya na rin lahat ng mga bangus sa isang layer lang. Dapat kasi 2 patong yan kung medyo maliit-liit yung pressure cooker natin. Pagkatapos ay nilaglag ko na yung mga natirang ingredients. Tsaka yung mga natirang bangus ulit. Saka ko na nilagay yung isa sa ating main ingredient, ang Spanish green olive. Lagyan ng oyster sauce, siling labuyo, whole black pepper, konting toyo. Pwede rin lagyan ng asin, brown sugar or patis, depende na sa panlasa mo. Lalagyan dapat yan ng olive oil para mas healthy, pero hindi ko afford. Kasi yung 1 liter dito abot na ng 1,000 be. Kaya palm oil na lang ang ginamit ko. Tapos dinagdagan ko na lang ng tubig hanggang sa ma-cover up niya yung bangus. Okay na to baklang to Higpitan na natin yung takip. Ngayon, dapat na po nating isaalang-alang ang pagsalang nito sa apoy. Paltikin na ang kalan into medium heat. Pero hindi pa tayo magsisimulang magbilang ng oras. Antayin muna natin siyang mag-whistle ni Mariah Carey. Okay? Teka lang, parang may singaw yung gas. Sa ngayon, ligpitin ko muna itong mga ginamit ko para hindi ako matalakan. Habang nag-aantay tayong marinig ang whistle bomb ni Mariah Carey. Binalikan ko pagkatapos kong magligpit kasi parang ang tagal niya mag-whistle. Mahina pala yung apoy doon sa kabilang kalan. Tapos puro kulay pula yung binubuga, hindi kulay blue. Kaya ayan, inilipat ko po siya ng kanyang destination. After few minutes, ayan. Okay na to Nung nag-whistle na ni Mariah, saka ko na pinahinaan ng sobrang hina. As in, napakahinang apoy talaga Ang purpose niyan para hindi malakas yung pagkulo niya at hindi madurog yung bangus. Dito na po tayo magsisimulang magbilang ng 1 hour and 45 minutes or up to 2 hours kung gusto mong malambot na malambot talaga yung mga tinik ng bangus. Matagal pa yan, Kaya mag-voice over flowers muna ako dahil ayokong may mga nasasayang na oras. Hi everyone! Magbo-voice over na po ako. Sana makatapos ako ng isang vlog bago maluto yung bangus. Medyo nasusuffocate pala ako habang nagvo-voice over dito sa loob ng kwarto. Hindi ako makapagsalita ng maayos ba. Kaya ayun, umakyat ako dito sa may bubungan namin. Sakto, takip silim na. Ang ganda, diba, ng yung ano ba yung tawag dyan? Hindi naman yan sunset kasi lumubog na yung araw pero nakikita pa yung liwanag niya. Kumbaga, dusk. Tama ba yung tawag ko dyan? So, dyan na lang po ako nag-voice over kahit dinig na dinig ng buong barangay namin. Then, after all the stops and starts, I keep coming back to this bangus na nasa pressure cooker. Okay na to, patayin ko na. Tapos tatanggalin ko na itong whistle ni Mariah Carey para safe siya pag binuksan. Habang tumatamimisit yung stem, pinatungan ng kalamansi ng kapatid ko. Kaya ayan, umikot-ikot yung kalamansi at ayaw malaglag. Ba't kaya ganun, no? Is it physics or magic talaga? Buksan na natin. Sasabog kaya ito or hindi? Wow! Ang bango! Itsura pa lang nakakatakam na. Diba? Hindi nadurog yung bangus kahit sobrang init niya. Makapag-aklo na nga ng kakainin ko at nang makakain na. Ngayon, titikman ko na po itong luto kong Spanish comedy style bangus. Kain ako. Hindi na kain tayo kasi ayoko na kayong alukin mula ngayon. Kasi baka kasalanan ko na naman kapag may mga naalok ako dyan na viewers na hindi kumakain ng ganito or ayaw nung pagkakaluto ko. Ayaw ko niyan, makolesterol, mamantika, maalat. Masarap talaga ito, masyadong mananam. Kaya kailangan mo talagang partneran ng kanin. Masarap to ulamin pero wag lang araw-araw kasi nakakaumay. Mamantika kasi siya Tapos papapakin mo pa yung tiyan ng bangus, 'di ba? Puro fats na yung nakain mo. Syempre hindi namin ito mauubos sa isang kainan lang kasi 3 bangus ito. Kaya ayan, itinabi ko yung iba para may abastuhin kami at merong tubat-tubatan for 2 years. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy.